Hi amazing people! Welcome back to another video. So today is our day 6 ng ating Japan vlogs and day 6 na natin sa Tokyo. Unfortunately guys, I'm not in Tokyo at this point because this has been re-recorded dahil may mga files tayo sa ating day 6 na na-corrupt. So unfortunately may mga videos na hindi ko may share na because it's already been corrupted. But just to refresh my recollection about what happened on day 6, nagpunta tayo sa certain famous spots sa Tokyo. So, 4 yung napuntahan natin. So, the first one that we went to is Tokyo Skytree. And then we went to Tsukiji Fish Market para mag-try ng mga street food nila doon. And then we also went sa Ginza to buy some shoes and to check their shopping district. And lastly, pumunta tayo sa Tokyo Tower. So, 4 yung napuntahan natin. I'm very excited to share with you the rest of the videos. But the first one that we went to is Tokyo Skytree, guys. So, from our capsule hotel sa 9 hours, Akasaka, Mitsuke. Sumakay lang tayo ng train station, Purple Line sa Hanzomon Line. And from there, bumaba tayo sa Oshiage Station or the Skytree Station. Tapos, nag-picture-picture tayo dun sa Tokyo Skytree. So, share ko na lang sa inyo guys yung picture natin dun sa Tokyo Skytree. And then, from Tokyo Skytree, pumunta naman tayo sa Tsukiji Fish Market. So, isang biyahe na naman yun guys. So, from Tokyo Skytree, ang sinakyan natin is yung Asakusa Line. So, red line naman siya. And from there, sabi dito 9 stops. So, medyo malayo yung naging biyahe ko nun. From Akasuka or Oshiage Station papunta sa Higashi Ginza Station. Tapos, from that market, meron na tayong video. So, panoorin nyo to. So, guys, pumila ako dito sa Japanese omelette. Kasi mukhang masarap and mukhang tinatangkilik siya. So, tiyaga tayo sa pila. Pero may payong naman tayo, kaya okay lang. So, ganyan yung piniprepare, guys. Yung eggs. Tapos, piniflip na yung ganyan para mag-tubig malaki. Masaya na. Ayan guys. 200 yen po. So, that's 70 pesos. Ito na siya guys. Ayan. Tikman natin. So guys, tikman natin kung masarap. Parang itlog lang. Normal lang. Wala namang special na flavor. Pero masarap kasi mainit. Pwede na rin. So first gastos natin for today guys, 200 yen for Japanese omelette. Okay na rin. So guys, patuloy tayo sa paghahanap ng iba pang makakain. So ito meron ditong Wagyu and Seafood Barbecue. Ayan. Medyo mahal yung presyo nila dito. May nakita ko kanina 2,000 yen lang yung Wagyu skewers eh. Gusto ko i-try yun talaga. Ito guys yung mga king crab. Ayan. Thank you. That's the. Sorry.
Ganun yung crab. Yun yung kanina guys, yung nandun sa unahan. Yung inahati-hati pala siya. Sige te. Okay te. Sabi mo te. Hindi ko siya naintindihan. Ayun. Ito marami din kumakain. No? So, ano kaya ito? Chicken. Whale cutlet tsaka whale barbecue. Pila tayo. Sige. Ayan guys. Titignan natin kung anong lasa ng whale. Do you have whale barbecue? Thank you. One order. So one whale barbecue guys is 500 yen. Yan guys. Mukha yung lasa ng whale. So guys, ito na yung whale barbecue. Titikman natin. Tender yung meat niya guys, malambot. Sarap. Tataka lang ako ba't nila pinatay yung whale. Pero masarap. So guys, nabusog na tayo sa Japanese omelette tsaka kay Kuya Whale. Ngayon, hahanap na tayo ng drink. Grabe no, kumakain sila ng whale. Pero ngayon kumakain na rin ako ng whale since kinain ko yung whale na bumili ako sa kanila. May aftertaste lang siya guys. So ito yung mga fruto. Parang ang sarap nung ano, mga mochi, oh. So guys, pinalikan ko tong tindahan ng strawberry mochi kasi mukha talagang masarap. Oh, par pastry, sweetened. Pipili tayo. May ibang flavor guys. Itong pipiliin ko. With whipped cream. Ay hindi, ito na lang. One. Thank you. 400 yen yan guys. 150. Anong ganda talaga, ang cute. Dito to, sa Solatsuki. Ayan. So titikman natin to guys. Grabe matamis yung strawberry nila. Hindi siya maasim, kala ko maasim pero ang tamis. Ang sarap ng strawberry guys. Ang sarap, sulit. Masarap. Ito naman mochi. Yung mochi normal lang. Parang engbitin. So guys, tapos na tayo kumain. Nabusog ako dun. Tatlo yung binili natin. Japanese omelette, whale barbecue, and then strawberry mochi. Lahat naman masarap for me. Pwera lang yung Japanese omelette kasi parang normal lang siya. And I forgot to mention this on my previous vlogs, pero
I'm computing all of my gastos for this trip, and I'm gonna show it at the end of every video para lang may idea kayo. Ang hindi ko lang isasama doon siguro guys, yung mga personal expenses like yung mga binibili kong damit or yung mga binili na pasalubong, kasi pwede nyo naman hindi gawin yun. Kung nasa sa inyo na yan kung paano nyo i-customize yung gastos nyo for every trip that you guys are having. Pero pinakasulit pa rin guys is make sure na pag pumupunta kayo sa mga convenience stores is hanapin nyo yung may tag na sale para makatipid kayo sa food, kasi on sale siya pero masarap pa rin. So papunta na tayo doon sa street ng shopping nila and yung Uniqlo flagship store, and most definitely may GU din doon para makabili tayo ng mga preskong damit, kasi feeling ko tuloy-tuloy na yung tag-araw hanggang sa katapusan ng trip natin dito sa Japan. Guys, andito pa rin tayo sa Ginza para maghanap ng ginisa. Charot. Pag wala yung joke, pwede namang i-edit, no? So, nakaka-amaze guys, kasi dito lang yung overpass na merong escalator that actually works. Marami kasi sa Philippines na design lang yung escalator. So, ito yung sikat na overpass dito sa Ginza. Marami din nagpapapicture dito. Kaya may photographer nga doon, no? So, kahit medyo mainit, patol tayo, picture tayo. Finally guys, andito na tayo sa shopping street ng Ginza. First stop natin 7-Eleven dahil nauuhaw na ako. Yan, punta muna tayo sa 7-Eleven, kapatid ni Benten. Walay, edit ulit, edit. So guys, bumili ako nito sa 7-Eleven. Ito na yung bago kong favorite na drink dito. Ano siya, yogurt drink na lasang Yakult, tapos hindi masyadong matamis. Kaya sobrang masarap siya for me. Ano lang to guys, 278 yen. So roughly mga nasa 100 pesos. So guys, ito na yon. Puro mga luxury brands yung nandito. Yan o, nakalagay Yaman. Isang brand pangalan Yaman. Grabe. Ayun, doon tayo pupunta guys sa Uniqlo. Tatawid lang tayo dito sa pedestrian. So yan guys, una nating target, Onitsuka. Tingin tayo. Daming tao. Ito, nakita ko to dun eh. Ito, all white na Onitsuka. Walang presyo guys, hindi ko alam kung magtatanong ka ba. Kukutuban yung presyo. Dami magaganda. Ito, ang ganda din eh. Yan, check tayo. Ang ganda guys, oh. Ito din ang ganda. Ang daming magaganda. Itatanong mo ata yung presyo sa kanila. Grabe guys, may second floor pa pala to. Daming magaganda. Ito. Parang ano na. Guys, ito yung pinagpipilian ko. Yan, o ito.
Maganda pareho. Oh. Tapos pareho lang siya ng price dun sa nakita natin sa Ueno. So ito outlet store din dito sa Ginza. So ito yung mga pinagpipilian ko guys. Itong black. Ito, ang ganda kasi nito. Classic na classic. Tapos itong isa. Tapos ito yung binili ko nung isang araw. Pareho lang ng price. Kaya nakakasisi pag di ka kumuha. So final na to guys. Tatlo yung makukuha kong shoes dito. Para sa sister ko, para sa mom ko. Tapos ito, bumili din ako para sa akin. Budol is real! Guys, wag kayong papasok dito sa Onitsuka kung ayaw nyong masira ang budget nyo. Masisira talaga budget nyo guys. Tingnan nyo. Dami ko na naman dala. Paano ko pagkakasyahin sa maleta to? Wala pa ako sa Kyoto, wala pa ako sa Osaka. Dami ko nang napamili. Yari tayo nito sa maleta guys. Tapos yun pa lang yung unang store na napuntahan natin dito sa Ginza. Tignan nyo, dami pang iba oh. Pero hindi naman tayo papasok dyan sa Balenciaga, Piaget, Chloe, mga... Ayun, may Dior pa dun oh. Rimowa. Wala naman akong balak mamili guys. Charot. Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo guys ng pag-uubos ng pera. Kala mo may pera pa tayo. Bukas nga na tayo. Hanap-hanap na lang ng sale sa 7-Eleven para may makain. Grabe, hindi ko ini-expect. Kasi guys, ang Onitsuka nasa 7,000 to 10,000 yung price sa Philippines. Nung chinek ko bago ako bumili Kaya sabi ko sulit talaga kahit magkamatayan na lang sa maleta. Yun na lang yung magiging problema natin guys, yung maleta natin. So, ang plano ko kasi initially, bibili talaga ako ng isa pang maleta pagdating ko sa Osaka para magkasya lahat ng mapamili ko. Kasi magdodongki pa tayo, so bibili pa tayo ng mga pasalubong na food. Pero sa shoes pa lang po muna. Didiskartehan na lang natin. So yun guys, konting diretso from Onitsuka, makikita ninyo itong Uniqlo flagship store. Yan. Ang taas niyan guys, ay meron cafe. May coffee shop sa itaas. So let's go! So guys, welcome to Uniqlo flagship store dito sa Ginza. Ayan. May paikot ang mga damit. Pati mga medyas guys. Pati mga socks umiikot. Oh, may paganyan ba dyan? Oh. Kitang-kita pag nag-shoplift ka dito, kaya wag. So guys, ito yung kanilang legend kung anong floor yung pupuntahan nyo. So, try muna natin sa 12th floor. So guys, nandito tayo sa top floor ng Uniqlo flagship store dito sa Ginza. And surprisingly, meron sila dito ang coffee shop. Meron silang kinilang matcha latte tsaka honey lemonade. Tapos may tambayan. Papakita ko sa inyo yung tambayan nila dito sa kabilang side. If ever lang na mapupunta kayo, napagod kayo sa pag-shop and you need to take a quick rest, pwede dito. Yan, so dito makikita ninyo yung tapat ng Uniqlo, which is yung Ginza 6. Ayan. Dito tayo galing sa baba. Ayan. Ang ganda. So, pababa tayo guys sa 11th floor. Ito yung UT floor. Tignan natin kung meron sila ditong Kaws na shirt. Ito yung mga exclusive for Ginza shirts nila. Ayan.
Ginza, and basically mga Japan exclusive shirts. Ito may Star Wars. Ito may cat, oh. Ay, hindi, tiger pala to. Ito may cat na. Oh, may cat. Ang cute nung cat. Kaso hindi kakulay ni Bing. Yan. Ikutin natin ng konti. Baka may cows. Yan sa kabila, guys, mga Mickey Mouse shirts. Hey man, I'm sorry. Walang cow shirt dito. Check natin sa kabila, guys. For some reason, parang nawala yung amor ko sa Uniqlo. Mula nung nakilala ko si Gio. Ganda kasi nung sa mga Gio kasi talagang mura. Tapos ang gaganda ng mga shirt. Dito parang naging normal na lang siya. So wala ring cow shirt dito sa Japan, guys. Sa mga naghahanap, wala. Yan. So tingin tayo sa ibang floor. So guys, umalis na ako sa Uniqlo. Basically, same stuff lang naman ang tinitinda sa Uniqlo sa Philippines. Mas malaki lang, tsaka mas marami lang choices siguro. Gagawin na natin ngayon is pupunta na tayo sa ating last stop, which is Tokyo Tower. Dito tayo dadaan sa Suzuran Street. Ayan, so dire-diretso lang tayo, papunta tayo ng Tokyo Tower. And hopefully makapag-picture lang tayo doon sa spot na nakita ko rin sa TikTok. And then that would, let's call it a day na. Guys, may nadaanan akong pinipilahan dito, mannequin. Tindahan siya ng waffle. Bibili tayo, tatry natin kung masarap. So iba-ibang flavor to, guys. May chocolate, orange and tea, maple, almond, plain, and caramel. So guys, ito na yung maple na waffle na pinili ko. Tikman natin. Masarap naman. Okay naman siya, guys. Ramdam mo yung may pagka-crispy sa loob. Hindi siya yung pangkaraniwang waffle na nakakaumay. Masarap siya. And this is just 180 yen. 180 yen. Siguro mga nasa 50 pesos lang. 66 pesos. So, masarap. Dito sa Ginza pa rin, guys. So guys, andito tayo ngayon sa Ginza Station. Papunta tayo ng Kamiyacho. So from H9 to H5. 4 na stations. Dito tayo, guys, sumakay sa Hibiya line or Gray line. So guys, nakababa na ako ng train. And now we're headed to Tokyo Tower. Actually, nakikita ko na yung pinaka-tip ng Tokyo Tower. I just realized. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayun. Yung pulang yun. Yan. Yan yung Tokyo Tower. So guys, ito na, kitang-kita ko na yung Tokyo Tower. Hindi pa ako lumalapit doon sa pinaka-malapit mismo. May nakita lang ako ng picture, kaya naki-epal na ako dito. Yan. So guys, closer look at Tokyo Tower. Yan. I was here. Kala ko Mother Ignacia to, guys. Kala ko ABS-CBN eh. Diba parang ganito yung sa ABS-CBN. Guys, nandito na tayo sa paanan ng Tokyo Tower. Hello Philippines and hello world, mga kapamilya.
isa na naman bagong edisyon ng Pinoy Big Brother. Ay, iba pala yun. Edit na lang, editor, please. So guys, may establishment talaga sa ilalim ng Tokyo Tower. Ayan. So this is where you can also get your tickets kung gusto nyo pumunta dun sa observation deck sa taas. Or you can also book it via Klook and use my promo code AMIEL5 off para naman may discount kayo sa inyong mga activities. So we're here inside the Tower Hall of Tokyo Tower. May mga shops and restaurants din sila dito. And syempre, hindi na tayo papasok. Hahanapin lang natin yung free spot. Kanina nakapagpa-picture na ako dun sa may labas. Ngayon, pupunta tayo dun sa Prince Shiba Park. Dun yung parking, may parking lot and meron dun parang part na kitang-kita yung Tokyo Tower. Dun tayo pupunta. So guys, ito yung Prince Shiba Park. So hanapin natin dito yung spot na for picture taking sa Tokyo Tower. Katabi lang din nito guys ng Tokyo Tower. And ngayon ang hirap kasi maglakad dahil may buhat-buhat akong mga shoes. Dahil dumiretso na ako dito from Ginza. Dahil ito na yung last stop natin for day 6. Yan. So hanapin lang natin. Marami din nagpipicture-picture kahit papano. Ayan, medyo presko dito kasi nga maraming puno. And ayan yung Tokyo Tower guys. Kita pa rin. Ayan. Nakakapagod. So sana makita na natin yung spot for picture taking. So guys, tama nga yung TikTok ko. Tingnan nyo. Solo picture place. And ito yung Tokyo Tower. Ayan, oh. Kitang-kita. Yan, oh, di ba? Ako lang nandito and meron na naman nagpe-prenup guys dito sa part na to. Ayan, may nagpe-prenup. Tapos kitang-kita yung Tokyo Tower. So very good talaga. Magpi-picture muna ako guys para naman may silbi yung pagpunta ko dito. Okay, so nakapag-picture na tayo dito sa Tokyo Tower. One last look guys. Yan. Again, kung gusto nyo umakyat sa observation, pwede kayo mag-book via Klook. Pero I decided not to. Pati dun sa Skytree, hindi talaga ako mahilig sa mga skyscraper. And ngayon, pabalik na tayo sa train station. So we can go back to Akasaka and take a rest as we prepare for our work later. And then day 7 tomorrow. So 1 week na tayo dito sa Japan. Grabe, parang kailan lang. Malapit na tayong umalis dito sa Tokyo guys. We're going to Kyoto soon. So, sinisavor na natin yung mga natitirang moment natin dito sa Tokyo. So, I'll see you guys back at Akasaka. Guys, I'm back na dito sa Akasaka Mitsuke, malapit sa aking capsule hotel. And dadaan lang tayo ng 7-Eleven sandali para mamakyaw ng mga nakasale kung meron. Pero kung wala, bibili lang din tayo ng food para makakain tayo bago tayo matulog. Para ready tayo para sa shift mamaya. So guys, wala pang sale sa 7-Eleven kasi medyo maaga pa. Babalik na lang ako dun mamaya. Ngayon, ang gagawin ko is babalik na ako sa hotel. Shower at magpapahinga muna para meron akong lakas para sa aking work later. And that's it for day 6 guys. Samahan niyo ulit ako bukas sa isa na namang araw ng pag-travel at pag-explore dito sa Japan, Tokyo. And kung di pa kayo naka-subscribe, please subscribe to my channel. Like, share, comment kung ano yung gusto nyong puntahan or kung meron kayong gustong bisitahin na lugar dito sa Japan, kung kaya pupuntahan natin. And please ring the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking vlog. Sinihingal ako kasi ang bigat ng dala ko. So see you again tomorrow. Ka-amazing. Bye!